Isang 22 anyos na dalaga na may kapansanan sa pag-iisip ang umano'y pinagsamantalahan ng dalawang lalaki sa Barangay Minara sa bayan ng Roxas, Palawan. Nangyari ang insidente noong July 10 habang naghihintay ang biktima sa kanyang ina sa isang waiting shed. Ayon sa biktima na si Nene, hindi niya totoong pangalan, binigyan umano siya ng 100 piso bago isinakay sa isang tricycle at dinala sa isang abandonadong bahay kung saan naganap ang umano'y panghahalay. Saan ka po nila dinala? Dito sa balay na Rangga-rangga. Nakatanggap naman ng sumbong si Barangay Kagawad Alvin Medalla mula sa mga residente na may mga lalaki na may kasamang bata ang pumasok sa abandonadong bahay. Nang puntahan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na nakahiga sa isang kama na gawa sa kawayan, walang suot na pang-ibaba habang hinahalikan ng isa sa mga sospek. Habang doon ako sa tindahan sa bahay, may nakakita na mga tao, may nag-report sa akin na sabi daw, may 2 tao na lasing na may dala na bata. Yung pagkakintindi na bata daw eh. Tapos sabi ko, saan nadila? Sabi doon sa may abandonong bahay. Ay, yung bahay na yun, ako ang kika doon eh. Ako ang bantay. Kaya sinundan ko. Pagdating doon yun, actual na nakita ko sila doon. Kaya dyan. Dito po nakahiga dyan. Tapos yung isang lalaki, dito nakakuan. Nakahiga yung babae dyan. Yung isang lalaki dito, bago yung isa naman, dito nakaposisyon na. Yung babae po walang Yung shirt, hawak na ng lalaki. short pa lang din. Yung shirt ng babae. Pero yung damit nasa taas pa rin. Oo. Pero yung lalaki, wala nang damit, wala nang shirt, nakapirot lang. Sinubukan umano niyang pigilan ang mga sospek, ngunit sinabihan umano siyang huwag makialam. Dahil mag-isa lamang siya, umalis siya sa lugar at humingi siya ng tulong sa iba pang opisyal ng barangay. Pinasok ko sila sa bahay talaga mismo. Tinignan ko doon. Sabi ko, ano yan? Huwag ka nang maingay. Lumabas ka na lang. Kaya pumunta ko kay Kapitan. Pumunta ko sa mga kasama ko na respondihin nila. Pagbalik ng mga barangay opisyal at tanod, naabutan pa umano nila ang mga sospek at ang biktima sa abandonadong bahay. Isa sa mga sospek ang dali-daling nagsuot ng underwear. Wala po. Wala na? Pagpasok namin doon kami pumasok. Doon pala dito may pintuan. Dito po sa kabila. Opo, diyan kami pumasok. Yung bata, nakaano na siya. Nagsalubong na sa amin. Nakatayo na rin po. Nakatayo na din. Nakatayo sila. So, malubong, yun na yung pagtanong ko sa kanya na ano yung ginawa sa'yo. Yung ganun. Agad nilang nirescue ang biktima at isinama sa kanyang ina bago inireport ang insidente sa Roxas sa PNP. Ayon sa ina ng biktima, dapat panagutan ng mga sospek ang kanilang ginawa at naniniwala siyang planado ang krimen dahil sa kanilang lugar pa umano nagiinuman ng mga sospek kahit na malayo naman ang mga bahay ng mga ito. Sana matanggap na nila yung pagkakamali nila. Kasi ako talaga hindi ko na sila mapagbigyan na sabihin na magkiusap yung pamilya. Pasensyahan na kami talaga kasi gusto ko talagang mabigyan ng katarungan ng anak ko. Kasi sobra na rin kasi ang ginawa nila. Alam na nilang ganyan ang anak ko pagkatapos. Nilaladala pa nila sila mga matatanda na pa naman. Katapos, ganyan pa ang ginawa nila. May ano talaga sila, may balak talaga na gagawin nila yun. Kasi kung wala, bakit dyan sila nag-inuman na samantalang ang layo-layo ng bahay nila, ba't dyan pa sila nag-inom sa may waiting shed? Batay naman sa isinagawang medical examination, positibo umanong ginahasa ang biktima. Sa ngayon ay hawak na rin ng Roxas PNP ang dalawang sospek, pero itinatanggi nila ang panggagahasa at sinasabing kusang sumakay sa kanilang tricycle ang biktima. Sumakay lang sa tricycle. Nakita namin na kami nag-inom sa may waiting shed. Nakaupo na lang siya doon sa may tricycle. Ngayon palis na kami. Pinapababa namin sa doon sa kaya sabi, punta daw siya, nagpuntahan. Sabi ko, huwag ka magsama sa amin. Ayun, tapos yung isa bumaba, nag-aingin naman pang ng ulam.
wala rin kami ibigay na ulam. Mm. Yung uli, binigyan na lang namin ng tinapay. Yun. Aminado rin po ba kayo na ginawa niyo po ito? Hindi po, hindi po. Ngunit inamin ng isa sa kanila na naisip umano nilang gumawa ng maling bagay, ngunit hindi na umano nila itinuloy dahil sa kalagayan ng biktima. Yung namin pa po yun na gano'n ang short ko, pero hindi ko na lang tinuloy. Mm. Yun ang pagka ano ngayon. Na ano po, nasa ko. Makikita ko parang nalaman ito sa hindi na ako nagtuloy yun. Nabayaan ko na lang siya. Mm. Ayun lang. Naharap ngayon ang dalawang sospek sa kasong rape by sexual assault. Pau Paredes Conde, Basta Radyo, Iban Deramo.